Alright, magandang umaga uli sa inyo mga kababayan. At ito na nga, finally, simula na ng paglabas itong limang bangka na malalaki kung saan sakay ang mga civilian. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan po, yan to, yung way na yan. Tapos, kaya dito labas nila. Ito, sa gitna. so mukhang ito yung panglima, yung nakahinto sa gitna. So again, isa, dalawa, tapos tatlo, yung maandar na yan. And then ito yung pang-apat. Tapos nasa 100 mga maliliit na mga bangka ho ang makakasama nila. So ito yung second pure civilian mission or resupply mission. Boat number 1, 2, 3, 4. That's number 5 ito. Right, so at the moment they're lining up. Media. So parang maganda yung kuha nila. So nasa likod sila. Parang maganda yung kuha nila. So yung mga participants, ito may mga kulay puti na banderang maliliit o kaya yung meron tarpaulin na kagaya nakabitin yan. Nakalagay atin ang West Philippine Sea or atin ito. Ay, hindi pala kasama yun. Ay, meron na yung kasama nila yun. Ayon dyan sa mga mangingisda, kapag ka maganda ang panahon, hindi malakas ang alon sa karagatan, sasama talaga sila sa laot. Kung depende kasi sila sa kung hanggang saan lang ang kakayanin nila. Kasi pag masyadong malalaki na yung alon, hindi na kaya. So mapipilitan na talaga silang bumalik o manatili sa laot, pero pang ekonomiya na mangingisda sila. So nakikita natin rito yung naka-escort na I guess Philippine Navy. Yan. Yan yung media. Yan yung mga media. Susunod din yan. Sa likod. So yung mga media, itong nandito. Sa likod. Yung Hindi ba kapala kayong di ba nagko-cover sila ng unay 4. Tapos yung nakapaligid yung mga isda. Sila yung nasa likod na kukuha nila lahat. Pero hindi kasama yan. Kasama yan, kasama. Pag-operate. Kasama sila. Hindi kasama namin mga vloggers Hindi sila kasama. Pero babalik din sila. 17 din. Conforme, Bali ba? pala. Pero bali lima pala. Apat yung mismo lahat ng volunteers na. ayun, at isa-isa na nga na naglalabasan na ron sa may bungad. So mauuna yung mga maliliit. Okay, so ito na yung panghuli. Yung kung saan kasama yung mga taga-media, nagmamaneuver na.
Pwesto. Wala. Wala na silang kuha. Wala siya kuha. Tayo, ang ganda ng kuha natin. Dito, ang layag sila dito, nakapwesto. Oh. Ganda oh. Kahit malayo kuha dito, ang ganda oh. At meron tayong mga kasama dito from the foreign media. Kagaya niya, he's from the Japanese media. Tsaka kanina, may mga puti rin na nakita natin. At kasama rin sila sa lakad na to. Pwesto na. Ano na yung mga fisherman sa unahan. May iba nandun na sa unahan daw eh. Maliliit. Nasa ano na sila, no? Nasa bungad. O, sa bunga na sila. Yung mga eh. maliliit. Sila, dito sila sa Masinlok lang talaga sila. Taga Masinlok. Ayun, so mataas na araw ngayon, no? Dito, diyan sila nanggaling kanina. And then, ito na. Palabas na. Wow, ang daming isda, oh. Tatalunan. Ayun, oh. Oo. Mga bibi. Dito rin, kitang-kita sila, oh. Okay, balikan natin. Sila, oh, ang ganda oh. Ang ganda ng lineup oh. Huli talaga ang media. Nahuli ang media. Huli talaga ang media. Bumalik to. Pa, may bumabalik, ah. Bombay, may nalimutan? Bumabalik. Hindi natin alam pare-pareho sagot yan. Kaya nga eh. Sigaw natin, kuya bakit kayo bumalik? Oh, ito to, yung kila AJ ito sa tapat natin. Ayun, nagmamaneuver lang pala. Itong isa. Ah, po pwesto. Oo. Umikot lang siya, rumonda. Hindi pwede kasi yung ano. Tubig ko pala nang galing yan. Oh, ayun naman dahil sa kanila, wala nang gas. Patras yung andar. Ito ho. Wala nang gas. Kala ko wala nang gas. Ayun, nung matutukan ng camera, umusan. Nakasakay lang si Alex eh. So meron ho kaming dalawang kasamang vloggers ang nandyan. Sina AJ tsaka si Alex. Anong grupo ni Alex? 31 million. 31M movement. Ang channel ni AJ, Yun, susundan nila yun pala, kaya pala, yun sila. O yan po, yan yung kanina yung nahuli yan. So yun, sinundan sila ng, yan yung party dyan sa likod ng media. Diyan kasama yung mga vloggers, saka yung ibang mga reporters, cameraman, nandiyan po, kasama dyan. Iba the rest sa ibang
assign na bangka. Alright, so bali ang balik ng mga to sa 17, and hopefully ay maging total success itong kanilang lakad, kasi bukod sa resupply mission nila ay maglalagay rin sila ng mga pananda o mga markers doon sa Panatag Shoal versus Scarborough. At ang kanilang mga request ay harinawa ang ating gobyerno ay magtagumpay na tuluyan na ito na mabawi at ang mga Chino na kumukontrol physically doon sa Scarborough Shoal. At sa mga previous interviews natin sa mga mangingisda, hindi na sila talaga nakakapasok sa loob dahil nga naman hinaharangan. Ganon din naman pala sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pinayagang makapangisda hanggang labas lamang ng Scarborough. At wala rin naman palang pinagbago dahil hanggang ngayon ganon din naman, diba? So wala palang dapat ipagmalaki na nang dahil sa kanila nakabalik uli yung mga mangingisdang Filipino. Pero anong problema doon? Well, ang problema doon, very abundant po kasi yung mga isda sa loob ng Scarborough Shoal. At yun po ang habol ng ating mga kababayan. Kasi nung araw, yun naman ay talagang kanilang traditional fishing ground. So hindi lang naman mga Filipino nang pumapasok doon, kundi iba-ibang lahi rin. Kaya lang, ito lang talagang naging masyadong aggressive ang China sa pag-iit ng kanilang territorial claim sa halos buo ng South China Sea. At ngayon, mas in-enhance pa nga nila, ginawa nilang 10-dash line. Dati ay from 11-dash line noong 1951, binaba nila sa 9-dash line. Tapos ngayon ginawa nila noong nakarang taon na 10-dash line. Pero ganun pa man, noong 2016 arbitral ruling na pumabor sa atin at sinabi doon na walang basihan ang historical claim, ang historical basis ng claim ng China. Dahil para saan pa ang UNCLOS, kaya nga dinefine na nito kung paano hanggang saan ang karapatan natin para sa exclusive economic zone. Kasama na rin doon yung mga entitlement ng mga features, yung low tide elevation, yung bato, yung totoong isla, diba, base sa kanyang natural na kalagayan. Alright. Okay, so maraming salamat sa inyo. Abangan po natin mga susunod mga update mula na po sa mga kasama natin na kasama po dyan sa second civilian mission dyan po sa Scarborough Shoal. Muli ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Salamat.